magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ang ating pong tatalakayin ay pagsulat ng Bayonot at Talumpati. Saan sa pagtatapos po ng aralin ito, kayo ay nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik sa ugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sulating akademiko. Nakasusulat ng maayos na akademikong sulatin, at nakikilala ang iba't ibang akademikong sulatin ayon sa layunin, gamit, katangian at anyo. Para po sa pagsisimula sa gawain pang pagkatuto bilang 4.1, kayo po ay gagawa ng sarili ninyong konsepto ng aralin batay sa inyong binasa sa pahina 28 hanggang 31 sa inyong batayang aklat. At pagkatapos noon ay isasagawa ninyo ang gawain sa simulan muna, pahina 28 hanggang 29. At sagutin po ang tanong na bakit ito mahalaga sa iyong identidad. Narito po ang inyong sasagutan sa pahina 28 hanggang 29. Una ng mga hinihingi impormasyon ang formularyo. Nandyan po nakalagay ang pangalan, kapanganakan, edad, kasarian, magulang, ang pangalan ng inyong ina at ama, tirahan, antas ng edukasyon sa kasalukuyan, grado at pangalan ng paaralan, mga asignaturang pinawiwilangan, mga pinahihiligang gawain, mga natatanging kasanayan, pinapangarap na profesyon. Ito po ay tungkol po sa inyong sarili. Okay? Personal na impormasyon po ninyo ang kailangan ninyong ilagay dyan. At sagutin po sa loob ng 5 pangusap ang tanong na bakit ito mahalaga sa iyong identidad. Pagsulat ng Bayonot, Bayo, salitang Griego na ang ibig sabihin sa Pilipino ay buhay. At grafia naman, salitang Griego na ang ibig sabihin ay tala. Biography o tala ng buhay. Ito ay mahabang salaysay ng buhay ng isang tao at Bayonot ay talatang naglalaman ng maikling deskripsyon tungkol sa may akda sa loob ng karaniway 2 hanggang 3 pangusap o isang talata lamang na madalas ay kalapit ng artikulo o akdang isinulat ng taong pinaputungkulan ayon po yan kay Wordmark 2009. Bakit isinusulat ang Bayonot? Isinusulat ito upang madaling matandaan ang tala ng buhay ng isang tao sa sandaling panahon ng pagbabasa. Tinitignan ito bilang bayo o buhay at note o dapat tandaan kaya masasabing ito ay tala sa buhay na dapat tandaan. Maikling pagkakakilanlan sa pinakamahalagang katangian ng isang tao batay sa kanyang mga nagawa. Ginagamit ito sa pagpapakilala sa susing pagpagsalita ng palatuntunan. At paglalathala ng journal, magazine, antolohiya at iba pang publikasyon na nangangailangan ng pagpapakilala ng manunulat o ng sino mang kailangang pangalaman. Hindi lamang po ang Bayonot po ay hindi nyo lamang po makikita sa likuran ng mga aklat. Okay? Ito rin po ay pwedeng gamitin bilang pagpapakilala sa isang panauhing tagapagsalita po sa inyong palatuntunang gagawin. Okay? Ano naman ang pagkakaiba ng Bayonot sa talambuhay? Ang talambuhay po ay detalyadong isinasalaysay ang mga impormasyon hinggil sa buhay ng isang tao. At ang curriculum vitae naman or biodata ay naglalaman ng mga personal na impormasyon na ginagamit sa paghahanap ng mapapasukang trabaho. So ano po ang pagkakapareho ng Bayonot, talambuhay, curriculum vitae? Sila po ay ginagamit sa pagpapakilala sa isang tao. Okay? Ginagamit sa pagpapakilala kung ano ang mga natamo nito, personal na impormasyon, mga natamo sa buhay. Kapatandaan sa pagsulat ng Bayonot. Una, maikli lamang ang nilalaman.
So sabi nga po natin kanina, maikli lamang po ang dapat na nilalaman ng bio-note. Okay. Ito po dapat ay binuo lamang ng isang talata. Gumagamit ng ikatlong panauhan sa pagtukoy ng taong inilalahad o inilalarawan. Ang panauhan po na tinutukoy natin ay nakapaloob po yan sa panghalit o pronoun sa wikang Ingles. Ito po ay nasa bahagi ng pananalita o part of the speech. So, ang panghalit po ay mga salitang pamalit o panghalili sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o sa kasunod na pangungusap para hindi po magkaroon ng paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan ng isang tao. Ito po yung ginagamit natin. Ano po yung gagamitin natin dito, yung panghalit? Ang panghalit po ay dapat na nasa ikatlong panauhan. Ano po yung ikatlong panauhan na gagamitin natin? Ang mga nasa ikatlong panauhan po, kapag isahan, ang gagamitin natin ay siya, niya, at kanya. Okay po. Kapag maramihan naman, sila, nila, kanila. So, sa bio-note po, ang gagamitin natin ay yung nasa ilalim po ng isahan. Yun po yung nabanggit ko na siya, nila, at kanya. Okay. Kinikilala ang mambabasa na pagtutuunan sa pagsusulat. Kailangan po kilala mo ang taong gagawan mo ng bio-note. Bakit po? Para alam mo po kung ano ang mga informasyon na kinakailangan mong isulat. Binibigyan din ang pinakamahalagang informasyon, gumamit ng pyramid size sa pagsulat ng bio-note upang maging gabay sa pagsulat mula sa mga natamong karangalan hanggang sa maliit na detalye ng kanyang buhay. So, ibig sabihin po, ang pyramid size na tinutukoy po dito ay mula sa mga natamong karangalan hanggang sa maliit na detalye po ng kanyang buhay. So, mula po sa pinakamahalagang karangalang natamo hanggang doon sa pinakamaliit na detalye. Okay. Bigyang halaga lamang ang mga angkop na kasanayan o katangian sa pagpapakilalang panauhin. Ibig sabihin, yung mga mahahalagang bagay lamang na magpapakilala sa taong gagawa niya ng bio-note ang kailangan ninyong isulat. Hindi nyo na kailangan isulat dyan ng detalyado pa. Okay po. Pag bio-note po, hindi po kailangan detalyado ang isulat natin tungkol sa buhay ng taong gagawa natin ng bio-note. Kung ano lang po yung pinakamahalagang pagpapakilala sa kanya, yun lamang po ang ating isusulat. Dapat maging tapat sa paglalahad ng susulating impormasyon. Kailangan po dito ay maging tapat po tayo. Yung makatotohanan lamang po ang ating ilalagay. Hindi po natin kailangan maglagay dyan ng mga hindi totoong impormasyon tungkol sa taong gagawa natin ng bio-note. Okay, narito po isang halimbawa ng sarili kong bio-note. Babasahin ko po. Si Ginang Joy S. Calios ay tubong Bicol sa bayan ng Daraga, Albay. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino sa Daraga Community College taong 2016. Sa taon din iyon ay nakapasa siya sa Licensure Examination for Teachers, or LET. Siya ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa edad na 30 taong gulang. Naging professor din siya sa FAI College Legazpi at kasalukuyan nasa 4 na taon na ng kanyang pagtuturo sa St. Augustine School, Kansang Senior High School. So yan po ang halimbawa ng isang bio-note. Ito po ay ang pagpapakilala tungkol po sa aking sarili. Bagamat ako po ang nagsulat, ay kailangan ko pong gumamit ng ikatlong panauhan na tinatawag. Okay, so yan po ang halimbawa. Para po sa gawain po, gawain pampagkatuto bilang 4.1, gagawin niyo po ang isabuhay niya sa pahina 32. Nakalagay po dyan. Basahin at tunawain mabuti ang panupo na nakalagay sa gawain. Ang panupo po ay nakalagay sa pahina 32. Ako na po tayo sa pagsulat ng talumpati. Ay sino yung pagsasalita na maaaring nanghihikayat, nangangatiran o tumatalakay ng isang paksa para sa mga taga-pakinig. Na masusukat sa sining na ito ang katatasan, husay at linong ng mananalumpati sa paggamit ng wika at katatagan ng kanyang panindigan.
Mga dapat tandaan sa paghahanda ng isang mahusay na talumpati, nakapagbibigay impormasyon, nakapagpapaunawa, nakapagtuturo, at nakahihikayat ng mga konsepto at paninindigan sa mga manonood at taga-pakinig sa pagsulat ng talumpati. Isaalang-alang ang uri ng wikang dapat mong gamitin, nakaaya-aya sa mga tagapakinig. Ayan, sa mga pagtatalumpati po, kailangan po natin isaalang-alang ang wikang ating gagamitin. Kapwa natin Pilipino ang ating mga tagapakinig, mas maganda kung gamitin natin ang wikang Pilipino. Pero kung ang ating mga tagapakinig po ay mula sa ibang bansa, gamitin po natin ang wikang banyaga para maunawaan po nila tayo. Maunawaan po nila ang talumpating ating binibigkas. Gumawa ng balangkas na dapat sundin sa isusulat ng talumpati. Ano po yung balangkas o yung pag-outline? Dito nga po, sinasabi natin na ito ay magsisilbing draft o burador nyo para maging matagumpay at maging maganda ang talumpati ng isusulat. Iayon ang mga salita, talumpay, kasabihan o salawikain gagamitin sa pagpapahayag ng mga ideya sa talumpati. So, ibig kong sabihin dito ay gagamit tayo ng mga angkop na salita, mga tayutay, mga kasabihan o salawikain. Huwag po natin gagamitin yung mga tayutay na wala naman itong kaugnayan sa nais natin iparating sa kanya. Hindi po ibig sabihin na magandang pakinggan ay okay na. Kailangan ay nakalinya pa rin po siya sa paksa o sa ideyang nais natin ipahayag sa ating talumpati. Mga dapat isaalang-alang sa pagtatalumpati, paghahanda. Ano po ba yung paghahandang tinatawag natin? Sa paghahanda, meron pong talumpating na isusulat pa at talumpating hindi na isusulat. Pag sinabing talumpating na isusulat pa, ito po ay inihahanda po natin yung ating mga naiisip sa pamamagitan ng pagsusulat. Okay po. So, gumagawa muna tayo ng burador bago natin bigkasin yung ating final na talumpati. So, sa talumpating hindi na isusulat, ito naman po ay parang sa oras po na malaman na yung punto, is yung kailangang bigyan ng kalinawan. Ito po yung ginagamit natin. Kumbaga, ito po kadalasan ay sa impromptu. Ibig sabihin, kung ano po yung paksa na narinig na natin, hindi na po natin kailangan gumamit pa ng lapis at papel para isulat yung mga ideya. Kumbaga, kung ano po yung naisip natin doon sa paksang binigay sa atin, meron na po agad tayong naiisip na mga salitang gagamitin at yung ideya po tungkol doon sa paksa na kailangan natin bigyan ng pananalumpati. Pagpapanatili ng kawilihan ng tagapakinig. So, napaka-importante po ng pagpapanatili ng kawilihan ng tagapakinig. Bakit po? Dahil po, ang mga tagapakinig natin ay iniiwasan po natin silang mainip habang tayo ay nagtatalumpati. Parang ganito po, pag nagtuturo po ang inyong mga guro, di ba? Kadalasan, ang nasa isip natin, kapag Filipino subject po ay boring, nakakainip. So, kailangan mag-isip tayo kung paano natin mahihikayat ang makinig natin para tayo ay pakinggan at hindi po sila mainip. So, paano po? Kailangan tiyakin po natin na hindi mawawala ang kanilang interes na makinig po sa atin habang tayo ay nagtatalumpati. Maaari pong tayo ay nagkukwento, maaari tayo ay gumagamit ng mga salita na makatawag pansin, pero hindi naman po siya medyo taliwas sa ating mga taliwas sa mga dapat na isaalang-alang sa paggawa ng talumpati. Okay. Kailangan pukawin ang diwa ng mga tao sa paggamit ng, yun na nga po, matataninghagang pananalita at mga tayutay. Ayan. So, sabi ko nga kanina, hindi ibig sabihin na magandang pakinggan ay pwede na natin gamitin. Kailangan po ay, hindi po ay naaayon sa ating paksa. Okay. Next po, pagpapanatili ng kasukdulan. Sa pagpapanatili naman ng kasukdulan, dapat po ay maihatid ng mananalumpati ang kanyang tagapakinig sa pinakamatinding emosyon batay sa kanyang paksa na siyang pinakamahalagang mensahe ng talumpati. Pagbibigay ng konklusyon sa tagapakinig, ito po,
sa pamamagitan po ng pagbubuod sa mahalagang puntong tinalakay sa talumpati, magagawa po natin mag-iwan ng mahalagang mensahe o diwa sa mga tagapakinig sa ating pong pagtatapos ng pananalumpati. So, ibig pong sabihin, kailangan mag-iwan ng aral sa bawat tagapakinig ang talumpating ating binigkas sa harap nila. So, yan po yung mga dapat natin tandang sa pagsulat ng talumpati. Meron pong iba't ibang uri ng talumpati. Nandyan po ang impromptu. Ito po ang uri ng talumpati na biglaan at wala pong ganap na paghahanda. Ibig sabihin, may tanong lamang po o may paksang ibibigay sa inyo. Tapos, bibigyan kayo ng ilang minuto para mag-isip tungkol sa paksang yun at yun na po, sisimulan nyo na po ang inyong pananalumpati. Extempore. So, sa uring ito, masusubok ang kasanayan ng mananalumpati sa paggamit ng maangkop na salita sa loob ng sandaling panahon bago ang pagbigkas. Okay, so dito po, kaiba po ito sa impromptu. Bakit po magkaiba sila ng, bakit po kaiba ito sa impromptu? Dahil po ang mga issue at mga kinakailangan po dito ay nasa kaalamanan ng mananalumpati, kung kaya maaari pa siya maganda ng kaunting palatandaan upang hindi magpaligoy ang kanyang pagbibigkas. So, ito po ay kadalasan o karaniwang ginagamit po sa question and answer portion sa mga beauty contest. Ibig sabihin, yung mga tanong po dito o paksa ay mayroon na pong alam ang taong gagawa ng uri ng talumpating ito. So, may kaalaman na siya tungkol sa tanong at sa paksang iyon. So, may konting paghahanda po dito sa extempore na tinatawag natin. Okay? Isinaulong talumpati. Ito naman po ay talumpating isinusulat muna at pagkatapos ay isinasaulo. Ibig sabihin, susulat po muna siya ng pyesa ng kanyang talumpati at isasaulo na po iyon. Yun ang kanyang ilalahat. So, ito ay medyo mayroong mahabang paghahanda kasi kailangan mong sauluhin ang iyong pyesa bago mo ito ilahat sa maraming tao. Pagbasa ng papel konferensya, ito naman po ay kadalasang ginagamit sa halimbawa kapag nagtatalumpati po ang ating Pangulo, okay, sa kanyang SONA or State of the Nation Address, meron po silang papel na hawak-hawak. Kumbaga, meron silang guide kung ano yung kanilang sasabihin. Pero hindi naman po ibig sabihin na sa oras ng pananalumpati nila, ay doon na sila nakatutok sa papel na hawak nila. So, ibig sabihin, kung meron na sila nakaligtaan sa mga sasabihin nila, ay titingin sila doon sa papel na hawak nila. So, yun po ang pagbasa ng papel konferensya na tinatawag natin. So, yan po ang apat na uri ng talumpati. Sa gawain pang pagkatuto bilang 4.2, matapos po ninyo mapanood ang ipinakita kong halimbawa ng talumpati, kayo po ay susulat ng sarili niyo pong pyesa ng talumpati ayon sa paksang iyong kinawiwilihan at iuugnay mo ito sa iyong sariling karanasan upang higit na mapalutang ang mga ideya. So, nakalagay po sa inyong module ang mga gabay na tanong. Hindi nyo na po kokopyahin yung mga gabay na tanong yan. Bagkus ay susulat na po kayo ng sarili ninyong talumpati na kung ang paksa po ay tungkol sa inyong kinawiwilihan. Ano po yung mga kinawiwilihan nyo? Maaaring sa isang bagay, maaaring sa sarili ninyo, bahala po kayo. Basta po ito ay kailangan ninyong iugnay sa sarili ninyong karanasan. Okay, ang mga tanong po ay, ano ang paksa ng iyong talumpati? Ano ang nais mo mangyari sa mga nakikinig ng iyong talumpati? Mapupukaw ba ng iyong mensahe ang kawilihan ng mga tagapakinig? Dapat bang isaalang-alang ang organisasyon ng nilalaman sa pagsulat ng iyong talumpati? So, yun po ay mga gabay na tanong lamang. Hindi nyo na po iyong sasagutin. Kung ang gagawin nyo na lang po ay gagawa kayo ng sarili ninyong pyesa ng talumpati. Uulitin ko po, ang mga akademikong sulatin na gagawin ninyo po sa asignaturang ito ay dapat nakabukod sa isang long bond paper po para po sa inyong portfolio.
Okay po. So, yan po ang inyong gagawin. Salamat sa inyong pong pakikinig.